Hindi na nakatayo ang lalaking yan ng pagsusuntukin sa Cebu City. Pinagsisipa rin ng biktima. Pero ayon sa mga otoridad, siya raw ang nagsimula roon ng gulo at gumanti lang sila. Binuto raw kasi ng lalaki ang kapatid ng isa sa mga kalaunay ng bugbog sa kanya. Paglilinaw ng mga otoridad, hindi PWD ang biktima, taliwas sa sinasabi nito na may epilepsy siya. Kakalaya lang din daw ng biktima na harap sa kasong frustrated homicide. Aminado ang biktima na miyembro siya ng gang at nakaalitan niya ang kalaban nilang grupo. Nagkaharap na sa barangay ang mga sangkot sa gulo. Ang lalaki wala raw planong maghabla. Bago ngayong gabi, arestado ang isang umano'y fixer na empleyado ng Quezon City Hall. Nag-aalok daw itong maglakad ng mga permit pero nang huhut-hut at nananakot pa at ang mga papeles, peke. Ang isang biktima niya, nalagasan ng mahigit 4 na milyong piso. Yan ang exclusive report ni Katrina Son. Nakunan sa cellphone video ito ang dalawang babae sa loob ng isang restaurant sa Quezon City. Ang isang babae nag-abot ng brown envelope sa kausap. Umalis saglit ang babaeng inabutan ng sobre. Pero pagbalik, nilapitan siya at hinuli ng mga operatiba. Sospek siya sa umano'y pangingikil at pagbibigay ng peking permits mula sa Quezon City LGU. Ang laman ng sobre, marked money na nasa 800,000 pesos. Sumbong ng biktimang si May, nagpakilala raw na taga City Hall ang sospek at handa raw lakarin ang permit na kailangan para ma-renovate ang kanilang dialysis center na nagsara nitong pandemic. Sabi po niya, tamang-tama dahil malakas ako sa City Hall, sa accounting department ako nagtatrabaho. Ako yung humahawak ng payroll ng mga taga City Hall. Nagtiwala raw siya sa kagustuhang matapos agad ang renovation. Pero panay raw ang hingi sa kanila ng pera na umabot na sa mahigit 4 na milyong piso. Pinipilit na rin umano silang mag-advance ng renewal ng permit. Kung hindi, baka ipasara raw ang dialysis center. Dahil nagdududa na si May, pina-verify niya sa Quezon City Hall ang hawak nilang permit galing sa sospek. Doon, nakumpirmang peke ang mga dokumento. Para po kaming may himatay, hindi. Kasi po, niloan lang po kasi namin yung mga binayad po sa kanya. Wala na po kami trabaho ng kapatid ko kasi po kami nagtatrabaho. Yung life savings po ng pamilya namin napunta na po doon. Napag-alaman din nilang nagtatrabaho ang sospek bilang accounting aide 3 sa accounting department ng City Hall. Ayon sa mga otoridad, matagal na raw itong ginagawa ng sospek. Sinisiyasat din kung may kasabwat siya sa City Hall. Pag natunugan niya yung isang building ay nagpapa-renovate or kailangan ng isang permit, lalapitan niya. Tapos mag-offer siya mag-assess, mag-process na lahat ng dokumento. Tapos hihinga niya ng pera. Tapos tatakutin niya muna na ito ay malaki ang penalty niyo. Tumangging magbigay ng pahayag sa amin ng sospek na nahaharap sa mga reklamong robbery, extortion at estafa. Giit ni Quezon City Mayor Belmonte, hindi nila kinukonsinte ang korupsyon at hindi kailangan ng fixer para kumuha ng permit sa City Hall. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang kawala sa mga operatiba ng NBI Violence Against Women and Children Division ang target nilang lalaki sa Marilao, Bulacan. Kayo po ay inaaresto namin sa salang paglabag ng RA 11930 o online sexual abuse and exploitation of children. Naaktuhan siya ng mga dayuhang undercover na nag-aalok ng live show ng mga bata. Nasagip ang babaeng pamangkin ng suspect at 4 pang bata na edad 7 hanggang 12. Para raw mahikayat ang mga bata sa online kalaswaan, binibigyan sila ng pagkain at pera hanggang 20 pesos. Ginagamit niya po yung mga bata para kumita siya sa pamamagitan ng pagla-live show or pinapahubad niya yung mga bata. Sumasailalim sa psychological counseling ang mga bata. Ikinasa ang operasyon nang makuha na ng madalaswang video ng mga bata galing sa Pilipinas ang isang US citizen na nahuli sa Amerika. Nakita rin sa cellphone ng suspect ang mala-sex tourism na alok niya sa mga parokyano. Iniimbitahan niya pa yung foreigner na pumunta sa Pilipinas para physically ma-abuse yung bata.
ang suspect na sinusubukan pang makuhanan ng reaksyon. Naharap sa mga reklamong paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children law at human trafficking. Sa isang ospital sa Tanawan, Batangas, hinuli ng mga taga-PNP Women and Children Protection Center ang isang nanay na ibinebenta raw ang 2 anak. Nabawi sa kanya ang mga paslit na 1 taong gulang at sanggol na 2 weeks old. Itong si undercover will pay po si seller ng 25,000 as payment for the hospital bills and the remaining as payment po doon sa pag-adapt doon sa baby is 20,000. Napilitan lang ako kasi gusto ko mabayaran yung bill namin. Ang penalty po na impossible dito is pwede pong life imprisonment. Depende po doon sa gravity ng offense natin. Hindi lang po yung nagbebenta ng baby ang ang napaparusahan dito, but also yung bumibili po ng mga babies na wala po sa proseso. Nasa pangangalaga ng DSWD ang mga bata. Ang nanay, sinampahan ng paglabag sa Trafficking in Persons Act at iba pang reklamo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang patay na sanggol ang natagpuang palutang-lutang sa creek sa Cagayan de Oro City. Kwento ng mga residente, nakarinig pa sila ng iyak ng bata bago natagpuan ang sanggol. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang ina ng sanggol. Kung mapatunayang kagagawa nito ang nangyari sa sanggol, posibleng ireklamo ng infanticide ang ina at mga posibleng kasabwat. Sa Dagupan City, babaeng 7 taong gulang ang natagpuang patay sa dalampasigan. Walang saplot ang biktimang ginilitan at nakasilid pa sa garbage bag. Ang biktima ay kinilala ng mga kaanak. Napaulit siyang nawawala kahapon. Ayon sa mga pulis, posibleng kakilala o kaanak nila ang dumukot sa bata. Patuloy ang investigasyon. Barko ng China Coast Guard namataan umano sa labas ng Manila Bay base sa post ng American Defense at Maritime Analyst si Ray Powell. Aniya, hinihintay daw ng China Coast Guard Vessel 3306 ang paglabas ng BRP Cape San Agustin ng PCG na naatasang magpatrolya sa Bajo de Masinloc. Ayon naman sa PCG, sa bandang Sambales namataan ang barko ng China at nataboy rin ito ng BRP Cape San Agustin. Sa Looc Occidental, Mindoro, nakuha ng PCG ang umano'y debris ng rocket ng China na unang nadiskubre ng mga mangingisda. Pinaniniwala ang galing ito sa Long March 7A rocket na pinalipad noong Hulyo, lalo't may nakaimprenta ritong watawat ng China. Political officer ni Senador Robin Padilla na si Nadia Montenegro pinag-leave of absence ng tanggapan ng senador hanggang matapos ang investigasyon sa hinalang may nagmariwana sa Senado. Nauna nang itinanggi ni Montenegro ang aligasyon pero pinayuhan siya ng kanilang Chief of Staff na magpa-drug test. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag si Montenegro. Dahil sa insidente, iminungkahi ni Senate Minority Leader Tito Soto na mag-random drug test ulit sa Senado. Hinihinga namin ng pahayag si Senate President Cheese Escudero na nauna nang iniutos na siyasatin ang insidente. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 70 araw na suspendido ang lisensya ng driver ng SUV na tumagos sa lobby ng Manila Central University o MCU sa Caloocan. Pinagpapaliwanag din siya ng Land Transportation Office. 7 ang sugatan sa disgrasya, kabilang ang 6 na estudyante. 4 sa kanila ay minor de edad. Ayon sa pulisya, naapakan ng driver na edad 70 ang silinyador kaya siya humarurot. Pinabulaanan nito ng driver at iginiit na nagloko raw ang sasakyan niya. Hawak na siya ng Traffic Accident Investigation Unit ng Caloocan Police. Wala pang pahayag ang MCU. Natupok ang isang bahay sa Nueva Vizcaya na nauwi sa pagkamatay ng 8 alagang aso. Naging literal na pasabog naman ng masayasanang pagbubukas ng isang restaurant sa Bohol dahil bigla itong sumabog. May report si Emil Sumangi. Kuha ito kaninang pasado 2:00 ng madaling araw sa Tagbilaran, Bohol. Sumabog ang isang restaurant na magga-grand opening pa naman ngayong araw. Bagsak ang kisame at nagkalat ang mga bubog, damay ang mga katabing establishmento. Lagpas 1 oras ding nawala ng kuryente sa paligid. Walang nasaktan sa pagsabog na inaalam pa ang sanhi.
Sa Tabuk City, Kalinga, isang kantinang natupok dahil gawa sa light materials ang kainan. Mabilis kumalat ang apoy. Batay sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, overloaded na electrical outlets ang sanhi ng apoy. Walang nasaktan sa sunog. Umabot sa 216,000 pesos ang halaga ng pinsala. Sa Bagabag, Nueva Vizcaya, hindi lang takanan at mga paninda ang nawala sa isang pamilyang nasunugan. Namatayan pa sila ng 8 alagang aso. Batay sa investigasyon ng BFP, nagmula ang apoy sa nag-overheat na ventilador na nakatutok sa alaga nilang Shih Tzu at 7 tuta nito. Ayon sa BFP, ang nanay na Shih Tzu ang unang sinagip ng may-ari pero nang nasa labas na sila, tumalo ng aso at bumalik sa nasusunog na bahay. Mabilis na kumalat at lumaki ang apoy dahil luma na ang inuupakan nilang bahay. Emilio Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang probinsya sa Mindanao ang inulan dahil sa habagat at thunderstorm. Bago bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga, naging makulimlim sa bayan ng Parang sa Sulu. Naging alerto ang mga residente, lalo ang mga nasa coastal area. Nakaranas din ng malakas na pag-ulan ng ilang bahagi ng Bonggao sa Tawi-Tawi. Sa Cagayan de Oro City, mahigit 600 individual naman ng lumikas ng magpabaha. Ang pag-apaw ng Iponan River resulta ng walang tigil na pag-ulan. Samantala, as of 8 p.m., isang bagong low-pressure area ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pulitong namataan ng Pag-asa, 655 kilometers west ng Olongapo City. Sa ngayon, pababa pa ang tsansa ng maging bagyo sa susunod na 24 oras. Posible naman ang mga pag-ulan ngayong weekend sa malaking bahagi ng bansa dahil sa habagat at thunderstorms. Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na nagdiriwang ng 20th anniversary sa showbiz nagbalik tanaw sa mga naging proyekto mula 2005. Mula sa iconic Marimar at Jezebel roles, sa transformation niya bilang si Darna, hanggang sa box office hit films na Rewind at Balota. Labis daw ang pasasalamat ni Yan Yan sa 2 dekadang pagsuporta at pagmamahal ng fans. PBB boys Brent Manalo at Will Ashley cover ng isang fashion magazine. Michael Sager featured naman sa digital billboard sa South Korea. Duet ni na Shuvi Etrata at Ralph De Leon sa isang event kinakiligan. Grateful daw si Shuvi sa mga shippers nila pero Ralph and I have been talking a lot about it. So, we know naman our boundaries. Of course, he has a love team. So, I don't to disrespect them. But if there's a project po for us, why not? Jillian Ward sumalang na sa first day taping ng upcoming project na Never Say Die. Reunited din siya sa kanyang BFF na si Rahil Birria na dati na niyang nakatrabaho sa Abot Kamay na Pangarap at Mga Batang Riles. Makakasama rin nila sa action drama series si Pambansang Ginoo David Licauco. OG-TGIS Barkada reunited sa 800th episode ng Family Feud. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.